Hi guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. Lenny Saring kasi kailan Lolan here in Davao City, Philippines. Ayan guys, may nagtatanong paano daw ako magdilig sa aking, kung dinidiligan ko ba daw yung aking mga leaf propagation. Katulad nito. Actually guys, kapag nagsimula kang mag-leaf propagate, kagaya nito, kumukuha ka ng leaves, yung much better talaga na kunin ng leaves guys, yung nasa pinakababa, kagaya nito, this one. So yan, pitasin mo yan, then pagkatapos, ilagay mo doon sa dry na, wala akong makitang dry kasi nabasa ng ulan yung ano. Basta dry na cell kagaya ni this one guys. Ilagay mo dyan siya. Ilagay mo lang sa ibabaw. Yung mga dry na leaves. Siyempre dapat dry din ang leaves na ipopropagate mo. Ilagay mo dyan para hindi yan magmashi-mashi. Pagkatapos hayaan mo lang, wag po kayong magdilig. Kung may pops na, wag pa rin po kayo magdilig. Ayan. Magdilig lang kayo kapag ganito, kahit ganito na po yung yung leaf propagation, wag nyo pong diligan hanggat yung mga leaves niya, ito po, hanggat buhay na buhay o hindi pa nagiging ganito, ganyan. Pero kung naulanan po yan, mayroon kasi mga leaves, iba-iba kasi ang ways ng propagation po ng leaves. Pero may mga old, yung mga old talaga na leaves na nasa rain and shine, okay lang po yun. Pero pag sinadya nyo pong ipropagate, hayaan nyo na lang po magiging ganyan. Pero pwede din kayo magdilig, basta yung mga pops nya, ganyan na. Mayroon ng mga pops na medyo malalaki at may roots na. So pero ako guys, kapag ganito, hindi ako nagdidilig. Pero kapag hindi may iwasan talaga guys na naulanan, hayaan ko na lang. Kasi kadalasan, pag may pops tapos naulanan, nagiging ganito. Yan po yung disadvantage po. Yung nawisik-wisikan po siya ng ulan, tingnan mo, nagfufungus po yan sila. Ayan, ito may mga pops na, tapos na salisihan ng ulan. Tapos, ayan, nagfungus na. Tapos, pag may fungus, kahapon nagkuha ako. Ngayon, magkukuha naman ako. Pero ito, itatry kong i-save yung pops niya. Kita nyo yung pops? Kita nyo yung pops? Ayan, may pops po yan. Kunin ko yung pops kapag na-fungus. Tapos, ilagay ko sa ibang soil. Tapos, ayan, kailangan kunin kasi kapag hindi, magtakod-takod na siya. Kailangan ko din siya ipa-dry. Ganyan. Yung parang hindi mo din siya ilagay guys sa mainit na area. Kasi kapag ang leaves, kagaya nito, dito ko nilagay nung nagpatubo ako. Pagkatapos guys, mainitan yan. Talagang magsa-sunburn. Mayroon akong isa dito. Wait lang, where is my... Nahulog yung ano ko. Ito, this one guys. Lagay ko muna to dito. Meron akong leaves, ayan. Nag-pops na sana siya. Tapos, dun sa area niya, mainit morning, pinaka-morning. Tapos, ang ginawa ko, guys, transfer ko ng area. Ayan. Kahit same sila ng area, parang dito ko nilagay. Dito ko lang siya nilagay, nasunog. Pero dun siya nakalagay. O, diba, magkalapit lang naman. Pero ayaw niya dun sa area niya. Iba-iba po yung... gusto ng mga leaf propagation. Pero kadalasan kapag ganon, wag mo na i-transfer kung saan siya, except kung napakainit siguro. So ayan, nasunog, nasayang yung ni-leaf propagate ko. So kagaya nito, dito ko nilagay nung umpisa. So hayaan ko na lang siya. Tutubo din yan guys. Gagaya ng mga iba dito. Ayan, mga leaf propagation, nag-leaf propagate talaga ako. Marami ng tubo. Ayan. Marami yan, tubo na, dami na ng tubo. Tapos, iba ako guys, pag mag-leaf propagate. Ito, this one. Ang pinakamabilis pala, ma-leaf propagate is this one guys. Ghost plant talaga. Hindi yung ghosty ha, ghost plant. Tapos, iba din ako guys, pag ito yung plant ng ghost plant, tapos may mga babies, kinuha ko lang yung mother plant, yung mga malalaki, pagkatapos, iniwan ko na yung mga na-leaf propagate, during na nandito po yung mga malalaking ghost plant. Pagkatapos, nilagyan ko ng mga leaf propagation dyan. Iba ako guys, pag may tumubo na dito, na mga ganyan maliliit, tapos may makita pa akong space, magkuha talaga ako kahit dito. Ito, kuha ako dyan. Pagtingin ko medyo makapal na,
medyo mataas na. Tapos kuha ako yan dito sa pinakababa. Tapos patong ko lang dito. Yan. Hindi na ako yung arrange. Wala na yan guys. Wala nang arrange sa buhay ng mga succulent ko. Tapos ayan. Dito, meron ng mga tubo-tubo dito. So, lagyan may space pa eh. Lagayan ko yan ng mga leaf propagation. Kasi, nabubuhay talaga yung mga ni-leaf propagate ko. Ito, this one sa taas. Ito yung example ng leaf propagation. Ito may nagtanong bakit mataba. Oo, ito guys, mataba talaga. Kasi, exposed siya sa, hindi siya, exposed siya sa water kapag na-dry. Kasi, this one, pag ganito nakalaki yung leaf propagation ko, ganito nakalaki. Pagkatapos, nasa ibabaw lang kasi ang roots niyan. Dinagdagan ko ng soil. Pagkatapos, mainit everyday. So, diniligan ko rin to almost everyday. Yes. Kasi alam nyo, yung roots kasi nito guys, nasa ibabaw lang. So, pag diniligan mo yan everyday, papailalim po yung roots niyan. Tapos, yung sa ibabaw, mabilis mag-dry kapag mainit yung panahon. So, hindi ako worried kung everyday ito mababasa. Kasi sa tingin ko minsan nga, parang mabigat pa, parang basa pa siguro yung ilalim, pero hindi ako nawo-worry, talagang diniligan ko kasi ang ilalim niyan ang basa, pero yung ibabaw dry, so kawawa din yung ito, kaya tingnan nyo ang bubutsyog. Tapos this one guys, tingnan nyo, basa-basa pa kaunti yung ibabaw, kasi diniligan ko kahapon din. Pero sa tingin ko ngayon, parang medyo basa, hindi ako nagdidilig. Tinitingnan ko po yan. Pag medyo basa, hindi ako magdilig. Oo, yung ibabaw ha. Pero kapag yung ibabaw dry, nagdidilig ako. Kasi pag ganyan din, nagdidilig ka, tingin mo ngayon basa, tas mamaya magdidilig ka naman. I-rest mo muna, bukas ka na lang ng umaga magdilig. Sa umaga naman, nagdidilig ako kapag nasa 6 o'clock, 6:30. Pero pag 7 o'clock na, hindi na ako nagdidilig kasi yung stem good niya, parang malanta. Oo, na-try ko na din yan guys. This one naman, hindi ako nagdidilig dito. Kusa lang siya nadidiligan ng ulan. Ewan bakit parang palaging basa yung soil niya. So, iba-iba din yung ng soil. Tapos yung bago kong soil ngayon, na garden soil, ay nagagandahan ako dito Dito, kasi ang bilis, ang ganda na ng ating na to. Almost 1 week na nakahanging pat. Ito, ang ganda ni Firestorm, no? Ang ganda niya. So, yun lang. Yun lang ang tips ko sa mga, sa mga leaf propagation. Hindi ako nagdidilig kapag mayroon pang mga dahon-dahon ganyan. Hayaan nyo lang po. Pero, kapag parang patay na yung dahon, at saka at the same time, kailangan na talagang ng succulents, kailangan na diligan. Doon pa ako nagdidilig. Kagaya nito, yan. Meron ng mga pops, wala ng leaves. Diniligan ko na yan. Ganon. Tapos, minsan din guys, kapag yung leaf propagation nyo, lumalabas po yung roots, tapos wala ng mother leaf, yung ganito, wala na. Lagyan nyo din ng, parang magkuha lang kayo, ganyan ba? Ako sa soil na ako na kumukuha. Yung ganito, wala naman yung mga shell na maliit, kumukuha ako dyan. Pagkatapos, ginaganyan ko sa, sample lang to ha, ginaganyan ko sa, parang malapit sa roots. Yan, ganyan. May roots dyan. Ito, leaf propagation, may roots, ganyan. Ginaganyan ko lang po. Diba? Ganun lang. Ganun lang kabilis mag-leaf propagate. Tapos, hindi na ako yung tipong namimili pa ako ng pot, ina-arrange ko pa, hindi na. Nilalagay ko ng kusa, ganyan. Bahala na si Batman. Tapos, pag nagtubo na yung mga yung mga leaves, tinitingnan ko yan, nagtubo na yan. Tapos, na-cover nito, na ganyan. Tapos, may tumubo ng pops, ginaganyan ko lang. Para makalabas naman yung pops. O, diba? Yun lang. Ganyan lang. So, hanggang dito na lang po yung update ko sa mga leaf propagation natin. Ito, magkuha ako ng mga na fungus dahil nabasa yan ng ulan. Mafungus talaga pag mabasa, guys. So, kaya, huwag kayong magdilig. Okay? Ayan. Ha? Mag-bye ka?
Init naman kaayo. Ha? Okay lang? Init kaayo, okay lang? Akong anak, guys. Gawas daw siya. So, yan po. Tapos, pag nag-leaf propagate kayo, kuha lang kayo dun sa may mga dahon-dahon. Ganun lang ka-easy mag-leaf propagate. So, hanggang dito na lang po yung update ko. So, thank you so much for watching, guys. See you in my next video. Tanong lang po kayo ng tanong para masagot ko yung based sa experience ko po. Okay? Thank you so much for watching. Bye-bye.